Mahal ko, ikaw ba yan? Isang tini na tila bulong ang gumalaw sa loop ng punerarya. Ang amoy ng kapoteng basa ng ulan ay humahalo sa samyo ng senso sa hangin na dahan-dahang kumakalat. Si Elena Santos ay tahimik na naglalakad habang inaayos ang larawan ng yumaon sa altar. Sa sandaling iyon, isang binatang nakasuot ng uniforme ng voluntaryo ang pumasok para magbigay-pugay. Walang malay na itinaas ni Elena ang kanyang ulo at doon siya natigilan. Bahagyang naputol ang kanyang hininga at nanginig ang kanyang mamata. Ang mukhang binata ay eksaktong katulad ng kanyang asawang si Jose na pumanaw 20 taon na ang nakalilipas. Parehong nga mata, parehong linya ng panga, at maging ang pinakamaliit na ekspresyon sa mukha ay magkatulad. At sa dulo ng kanyang magadaliri, hawak niya ang isang lumang panyo. Bawat tahing burda ay kaparehong panyong pag-ari ng kanyang yumaong asawa. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Elena. Bakit kaya kamukhang ang kanyang asawa ang binatang ito? Sa puneraryang iyon, ang isang lihim ng pamilya na nabaon sa loob ng 20 taon ay dahan-dahang nagsimulang magising. Laging tahimik ang gabi sa punerarya. Napabuntong hininga si Elena habang pinupunasan ang mesa sa tabing kabaong. 20 taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa at mag-isa na siyang namumuhay. Linggo-linggo siyang nagboboluntaryo rito. Ang kanyang gawain ay ang gabayan ang mga nakikiramay, magain ng sopas, at ligpitin ang mga pinagkainan sa harap ng mga yumao na walang pamilya. Laging malamig ang madulong ang daliri ni Elena. Kahit sa pag-uwi sa kanyang tahanan, wala siyang madat ng init. Kaya naman madalas siyang pumupunta rito. Malungkot man ang makatid sa huling hantungan ng isang tao, dito niya nararamdamang napapaligiran siya ng mga tao. Sa araw na iyon, bahagya siyang yumuko habang inaayos ang magabulaklak sa harap ng larawan ng yumaon. Ang nasa larawan ay walang-wala ni isang pamilya. Tanging ilang voluntaryo lamang ang naroon sa burol. Habang tinitignan ni Elena ang mukha, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Naisip niya, ganito pala kalungkot ang mamatay ng mag-isa. Siguro, balang araw, ganito rin ako alis. Tahimik na bumulong si Elena sa sarili at sa sandaling iyon, mula sa dulo ng pasilyo, isang binatang nakasuot ng uniforme ng voluntaryo ang dahan-dahang naglalakad palapit. Walang malay na itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Sa sandaling nakita niya ang anyong binata, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Nagsimulang tumibok ng kakaibang bilis ang kanyang puso. Magandang gabi po. Bago lang po ako rito. Paano po ako makakatulong? Maingat na tanong ng binata. Akmang sasagot na sana si Elena, ngunit napakagatlabi na lamang siya. Masyadong pamilyar ang mukhang binata. Nagpatong-patong sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang asawa nung kabataan nito. At bahagyang humina ang pahinga ni Elena. Ang mamata, ilong, at maging ang hugis ng bibig ay magkakatulad dun. Pakidala lang po ng sopas, halos pabulong na sabi ni Elena. Tumango ang binata at naktungo sa direksyon ng kusina. Tulala namang pinanut ni Elena ang likod nito. Maging ang kanyang paglakat ay katulad ng sa kanyang asawa. Maging ang ugali nitong bahagyang, nakaangat ang kaliwang balikat ay parehong-pareho. Napahawak si Elena sa mesa at huminga ng malalim. May kung anong kumirot sa loob ng kanyang dibdib. Impossible. Hindi maari, bulong niya habang umiiling. Ngunit hindi tumigil ang panginginig sa kanyang puso. Makalipas ang isang oras, naktungo si Elena sa kusina para ligpitin ang mga platong walang laman. Sa isang sulok ng pasilyo, tahimik na nahuhugas ng kamay ang binata. Napatingin si Elena sa direksyong iyon. Kinuhangang binata ang isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa at sinimulang tuyuin ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, napahinto si Elena. Tila huminto ang kanyang pahinga. Sa puting sulok ng panyo, may nakaburdang malilit na letrang J nanlaki ang mamata ni Elena. Naramdaman niya ang panlalamig ng dulo ng kanyang madaliri.
Alam na alam ni Elena ang panyong iyon. Ito mismo ang panyong laging nasa bulsa ng kanyang asawa 20 taon na ang nakalilipas. Ang kulay ng sinulit ng burda, ang tela, maging ang lukot nito ay parehong-pareho. Noong pumanaw ang kanyang asawa, nawala rin ang panyong iyon. Sinabi ng kanyang biyenan na kinuha niya ito nang ayusin niya ang magamit ng anak. Ngunit bakit hawak-hawak ito ng binatang iyon? Napasandal si Elena sa pader. Tila nanlalambot ang kanyang magabinti. Muling inilagay ngang binata ang panyo sa kanyang bulsa at naglakad palayo. Naiwan si Elena na nakatayo, pinagmamasdan ang likod ng binata. Nanginginig ang kanyang malabi. Bakit hawak ng batang iyon ang panyo ng asawa ko? Naguluhan ng isip ni Elena. Ang mukhang iyon, ang lakat na iyon, at ang panyong iyon lahat ay konektado sa kanyang asawa. Napasandal si Elena sa pader ng pasilyo at huminga ng malalim. May kung anong mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Possible kaya, umiling si Elena, ngunit ang kakaibang kutob ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Pagkatapos ng voluntaryong gawain, nakpalit ng damit si Elena sa locker room. Patuloy na nanginginig ang kanyang makamay. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, napansin niyang putlang-putla siya. Umayos ka, Elena. Nakataon lang yon, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi pa rin kumalma ang kanyang dibdib. Noong gabing iyon, sa Buspauwi, tulala siyang nakatingin sa labas ng bintana. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mukha ng binata at ang panyong iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sino kaya ang batang iyon? Mahinang bulong ni Elena. Ang mailaw ng kalye ay dumadaan sa labas ng bintana ng bus. Pinigilan ni Elena ang kanyang dibdib. Ang mga alaala na 20 taon niyang kinalimutan ay unti-unting nagbabalik. Ang araw na isinilang niya ang kanyang anak. Ang balita tungkol sa aksidente ng kanyang asawa at ang nawawalang sanggol. Hindi, sabi ngang biyenan ko, patay na ang bata. Umiling si Elena, ngunit ang panyo ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang pinto. Isang tahimik na bahay ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw at umupo sa sofa. Matapos ang mahabang panahon, binuksan ni Elena ang isang kahon at kinuha ang litrato ng kanyang asawa. Sa litrato, nakangiti ng malapat ang kanyang asawa. At dito nakpatong ang mukha ng binatang nakita niya kanina. Mahal ko, possible kayang ang batang iyon. Niyakap ni Elena ang litrato sa kanyang dibdib habang tumutulo ang luha. Mula noon, tila may isang maliit na bato ang bumaon sa kanyang puso. Lumipas ang isang linggo. Muling nagtungo si Elena sa punerarya para magboluntaryo. Bago umalis ng bahay, matagal siyang tumayo sa harap ng salamin. Hindi malis sa kanyang isip ang posibilidad na makita muli ang binatang iyon. Huminga ng malalim si Elena. Nagkataon lang, huwag mo nang masyadong isipin. Ngunit naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating sa punerarya, inaayos niya ang listahan ng mga nakikiramay sa harap ng kapilya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Isang binatang nakasuot ng uniforme ng voluntaryo ang muling pumasok. Ang binata noong nakaraang linggo, si Miguel. Bahagyang nanigas ang dulo ng daliri ni Elena. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Magandang gabi po. Nakita na po tayo dati. Magalang na bati ni Miguel. Tumango si Elena at pilit na ngumiti. O natatandaan kita, nagboluntaryo ka na naman pala. Nahihiyang ngumiti si Miguel at yumuko. Opo, kapag may oras po, dito po ako pumupunta. Naktungo siya sa direksyon ng kusina. Pinanot ni Elena ang likod nito bago ibinaba ang tingin. May kung anong patuloy na gumugulo sa kanyang dibdib. Bakit ba ako nakakaganito? Isa lang naman siyang voluntaryo. Pilit na pinapakalma ni Elena ang sarili. Ngunit hindi madaling kumalma ang kanyang puso. Pagsapit ng tanghalian, sabay-sabay kumain ang mga voluntaryo. Napatapat si Elena sa upuan ni Miguel.
Dahan-dahan kumain si Miguel habang nakatingin sa labas ng bintana. Ilang beses siyang sinulyapan ni Elena. Ang kilos ng kanyang kamay habang sumusubong ng kanin, ang paraan ng pag-inom ng tubig, maging ang anggulo ng paglingon ng kanyang ulo, lahat ay katulad ng sa kanyang asawa. Mag-isa ka lang ba? Maingat na tanong ni Elena. Tumango si Miguel. Opo, nakatira po ako sa isang boarding house. Kalmado ang kanyang boses. Naramdaman ni Elena ang pagbigat ng kanyang dibdib. Wala ka bang pamilya? Bahagyang nanginginig ang boses ni Elena. Natigilan sandali si Miguel bago bahagyang ngumiti. Sa bahay ampunan po ako lumaki. Hindi ko po sila kilala. Bahagyang nangislap ang kanyang mamata. Huminga ng malalim si Elena. May kung anong mainit na pumipiga sa kanyang puso. Siguro'y naging mahirap para sayo, mahinang sabi ni Elena. Yumiling si Miguel. Okay lang po. Sanay na po ako. Mas masaya pa nga po kapag nagboboluntaryo ako rito at nakakasalamuhang ang gatao. Muling sumubong ang kanin si Miguel. Habang pinagmamasdan siya, naramdaman ni Elena ang panginginit ng kanyang nga mata. 20 taon. Mag-isa siyang nabuhay. Napakagatlabi si Elena. Wala ka bang kahit anong alaala mula sa iyong pamilya? Nanginginig ang boses ni Elena. Nagalinlangan sandali si Miguel bago kinuha ang lumang panyo mula sa kanyang bulsa. Ito lang po. Dala ko na raw po ito mula nang ipanganak ako. Sa sandaling ibinuka ni Miguel ang panyo, bahagyang nanginig ang kamay ni Elena. Malinaw na nakikita ang burdang jeha. Iniwas ni Elena ang kanyang tingin. Ah, ganun ba? Nabasak ang kanyang boses. Dahan-dahang ipinakita ni Miguel ang panyo. Sabi po ng tagapamahala sa ampunan, ito lang daw po ang natatanging personal na gamit ko. Iniisip ko po na baka iniwan ito ng taong nagsilang sa akin. May bahid ng pangungulila sa boses ni Miguel. Kaya lagi ko po itong dala. Kapag tinitiknan ko po ito, naniniwala akong may isang taong nagmahal sa akin. Napakagatlabi ng mahigpit si Elena. Naramdaman niya ang panging-init ng gilit ng kanyang nga mata. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga letrang iyan? Nanginginig na tanong ni Elena. Umiling si Miguel. Hindi po. Wala rin daw pong nakakaalam sa ampunan. Iniisip ko na lang po na baka inisyal ito ng pamilya ko. Habang nakatingin sa panyo, naramdaman ni Elena ang namumuong luha. Jose Hernandez, mahal ko. Itinuan ni Elena ang tingin sa ibang direksyon para pigilan ang luha. Muling ibinalik ni Miguel ang panyo sa kanyang bulsa at mahinang nagsalita. Kailan ko kaya malalaman kung kanino ito galing? Hindi makasagot si Elena. Tumango na lamang siya at pilit na ngumiti. Sa sandaling iyon, isang kasamahang voluntaryo na nakaupo sa tabi nila ang nagsalita. Naku, makamukha po pala kayo para kayong mag-ina. Biglang tumahimik ang buong mesa. Bahagyang nanigas ang balikat ni Elena. Nagtatakang tumingin si Miguel kay Elena. Talaga po? Kami po? Tumango rin ang isa pang voluntaryo. Oo nga, lalo na ang mamata at bibig. Pilit na ngumiti si Elena at umiling. Hindi po, nagkataon lang siguro. Ngunit nanginginig ang kanyang magakamay. Matagal na tinitigan ni Miguel si Elena bago ibinaling ang tingin. Pagkatapos kumain, mag-isang nakatayo si Elena sa pasilyo. May kung anong patuloy na umaakyat sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Miguel, ang panyong iyon, at ang salitang bahay ampunan, lahat ay tumuturo sa isang direksyon, kung sakali, kung totoong. Napasandal si Elena sa pader at ipinikit ang mga mata. Ang alaala na araw na nawala ang kanyang anak 20 taon na ang nakalipas ay malabong nakbalik. Posible kayang ang batang iyon, mahinang bulong ni Elena. Ngunit hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Mahigpit siyang hinahawakan ng takot. Hindi, sabi ng biyenan ko, patay na ang bata. Umiling si Elena. Ngunit ang pagdududa ay lalo lamang lumalaki. Noong gabing iyon, pauwi na sana si Elena nang mapahinto siya. Kapag nakikita niya si Miguel, nakakaramdam siyang kakaibang init. Ngunit kasabay nito,
ay ang bigat ng konsensya. Kung siya ang anak na hindi ko nagawang protektahan, nagsimulang mamu ang luha sa mga mata ni Elena. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang ilaw, umupo si Elena sa kama at kinuha ang litrato ng kanyang asawa. Nagpatong-patong sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang asawa sa litrato at ang mukha ni Miguel. Mahal ko, posible kayang ang batang iyon ay ang anak natin? Niyakap ni Elena ang litrato sa kanyang dibdib at tahimik na umiyak. Habang lumalalim ang gabi, nakahiga si Elena sa kama at tulalang, nakatingin sa kisame. Ang boses ni Miguel ay umulit-ulit sa kanyang pandinig. Kapag tinitignan ko po ito, naniniwala akong may isang taong nagmahal sa akin. Hinila ni Elena ang kumot. Sobrang sakit ng kanyang dibdib. Kailangan kong alamin. Kailangan kong makasiguro. Ipinikit ni Elena ang kanyang nga mata. Sa kanyang isipan, ang maliit na pagdududang possible kaya ay nagsimulang lumaki. At ang mga alaala ng nakalipas na 20 taon ay unti-unti dahan-dahang nakbabalik. Nung gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Nakahiga siya sa kama, tulalang nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Miguel at ang mga alaala ng araw na iyon, 20 taon na ang nakalilipas, ay tahimik na nagbabalik. Ipinikit ni Elena ang kanyang mamata. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong dahan-dahang nabubuhay muli. 20 taon na ang nakalipas. Si Elena ay 28 taong gulang. 1 taon pa lamang silang kasal ng kanyang asawang si Jose Hernandez ng Magdalantao siya. Noona, masaya ang kanyang biyanang si Teresita. Kailangang lalaki ang maging anak mo. Madalas sabihin kanyang biyanan. Ngunit habang tumatagal, naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Sinasabing hindi niya magawa ng maayos ang manggagawaing bahay. Pati ba ito hindi mo magawa? Ano bang ginagawa mo rito mula nang mag-asawa ka? Tinitiis na lamang ni Elena ang lahat dahil ang kanyang asawa ay laging mabait sa kanya. Elena, nahihirapan ka ba? Konting tiis lang. Proprotektahan kita. Laging nasa panik niya ang kanyang asawa. Maging ang panyong iyon ay laging daladala ng kanyang asawa. Iyon ay regalo ni Elena bago sila ikasal. Maingat niyang binurdahan ang mga inisyal nito. Isang araw, malapit na ang kanyang kabuanan. Kinailangan ng kanyang asawa na magbiyahe para sa trabaho. Babalik ako kakat. Sisiguraduhin kong makakabalik ako bago isilang ang anak natin. Mahigpit na hinawakan ng kanyang asawa ang kamay ni Elena habang nanganggako. Mag-isang tiniis ni Elena ang pananakit ng tiyan sa bahay. Ang kanyang biyenan ay nanonood ng telebisyon sa kabilang kwarto. Nanay, sobrang sakit po ng tiyan ko. Hirap na sabi ni Elena. Malamig na sumagot ang kanyang biyenan. Magtiis ka muna. Nakakahiya sa mga lalaki kapag tinawag mo sila. Masakit talaga kapag manganganak. Kinagat ni Elena ang kanyang labi habang tinitiis ang sakit. Habang lumilipas ang oras, lalong tumitindi ang sakit. Nanay, hindi ko na po talaga kaya. Kailangan na po nating pumunta sa ospital. Umiyak na pakiusap ni Elena. Napabuntong hininga ang kanyang biyenan at tumayo. Sige, tatawag ako ng taxi. At lumalim ang gabi. Kinaumagahan, dinala si Elena sa ospital. Sa sobrang sakit, halos mawalan na siyang malay. Nanganak siya, isang lalaking sanggol. Congratulations po, isang malusok na lalaki. Narinig niya ang boses ng nurse mula sa malayo. Napangiti si Elena nang marinig ang iyak ng sanggol. Ang anak ko sa wakas. Ngunit sa sandaling iyon, isang nurse ang nakmamadaling lumapit. Ginang, tumawag po sila. Na-aksidente raw po ang asawa ninyo. Namutla ang mukha ni Elena. Ano po? Nanginginig ang kanyang boses. Na-aksidente po siya sa biyahe. Critical daw po ang lagay. Hindi na natapos pakinggan ni Elena ang sinabi. Nakdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, 2 araw na ang nakalipas. Tahimik ang silid sa ospital. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang nga mata. Ang anak ko,
Nasaan ang anak ko? Hirap na sabi ni Elena. Ang kanyang biyenan na nakatingin sa labas ngang bintana ay malamig na sumagot. Hindi maganda ang kalagayan ng bata kaya dinala na sa ibang lugar. Sinubukan ni Elena na bumangon, ngunit wala siyang lakas. Saan po? Saan po siya dinala? Kailangan ko pong pumunta. Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi lumingon ang kanyang biyenan. Huwag mo nang alalahanin. Tapos na ang lahat. Umiiyak na hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang biyenan. Parang awan niyo na po. Sabihin niyo po kung nasaan ang anak ko. Parang awan niyo na po. Tinabik ng kanyang biyenan ang kamay niya at tumayo. Patay na si Jose. Maganda ka na para sa burol. Malamig at matigas ang kanyang boses. Gumuho ang mundo ni Elena. Patay na ang asawa ko. Basak na sa iyak ang kanyang boses. Ilang araw ang lumipas. Nakalabas na si Elena sa ospital. Tapos na raw ang burol ng kanyang asawa at mag-isa itong inasikaso ng kanyang biyenan. Ako na ang nag-asikaso sa burol ng anak ko. Magpagaling ka na lang diyan. Ni hindi nakita ni Elena ang huling sandaling kanyang asawa. Muli siyang nagtanong tungkol sa sanggol. Nasaan po talaga ang anak ko? Parang awan niyo na, sabihin niyo po. Lumuhod si Elena. Napabuntong hininga ang kanyang biyenan at nagsalita. Mahina ang bata, hindi siya nagtagal. Kalimutan mo na, wala nang natira sa'yo. Napaluhod si Elena. Ibig sabihin, patay na ang anak ko. Basak ang kanyang boses. Hindi man lang lumingon ang kanyang biyenan. Ako na ang nag-asikaso. Ngayon, umalis ka na. Wala ka ng dahilan para manatili pa sa bahay na ito. Hindi man lang nalaman ni Elena kung paano inilibing ang kanyang anak o kung saan ito nakahimlay. Walang sinabi sa kanya ang kanyang biyenan. Bakit po wala kayong sinasabi sa akin? Humagulgol si Elena. Malamig na tumalikot ang kanyang biyenan. Hindi mo na kailangang malaman. Kalimutan mo na lang. Magsimula kang bagong buhay. Sa edad na 28, sabay na nawala kay Elena ang kanyang asawa at anak. Pinalayas siya sa bahay. Ang tanging dala niya ay ilang pirasong damit at isang litrato ng kanyang asawa. Mula noon, 20 taon siyang namuhay ng mag-isa, habang buhay siyang sinundan ng pagsisisi. Kung naging mas malakas lang sana ako, kung naprotektahan ko lang sana ang anak ko, kung nagtanong lang sana ako ng maayos, hindi sana ako sumuko. Gabi-gabi, sinisisi ni Elena ang kanyang sarili. Iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. May namumuong luha sa gilid nito. Muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Miguel at isa-isang nagbalik ang mga sinabi ng kanyang biyenan. Hindi maganda ang kalagayan ng bata kaya dinala sa ibang lugar. Mahina ang bata. Hindi siya nagtagal. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ibang lugar, posible kayang sa bahay ampunan. Nagsimulang humirap ang kanyang pahinga. Kayang namatay ang sanggol. Nanlamig ang dulong ng gadaliri ni Elena. Naalala niya ang panyong hawak ni Miguel. Jehan ang inisyal ng kanyang asawa. Bakit hawak ng batang iyon ang panyo ni Jose? Sabi ng biyenan ko, kinuha niya. Niyakap ni Elena ang kumot. Lahat ay tumuturo sa isang direksyon. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Paulit-ulit na nakpapatong-patong sa kanyang isipan ang mukha ni Miguel at ang mga alaala ng nakalipas na 20 taon. Kung sakaling ang batang iyon ay ang anak namin, niyakap ni Elena ang kumot at tahimik na umiyak. Takot at pag-asa ang sabay na bumabalot sa kanya. Pagsapit ng madaling araw, nakapagdesisyon na si Elena. Kailangan kong alamin. Kailangan kong makasiguro. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw. Lumipas ang ilang araw. Madalas nang magkasalubong si Elena at Miguel sa punerarya. Masipag na nagpapatuloy sa pagboboluntaryo si Miguel. Sa tuwing nakikita siya ni Elena, nararamdaman niya ang pakirot sa isang bahagi ng kanyang dibdib. At hindi niya namamalayan, patuloy niyang inoobserbahan si Miguel. Noong araw na iyon,
Nagayos muli si Elena sa kapilya. Dumaan si Miguel habang ginagabayan ang isang nakikiramay. Dito po kayo. Pakisulat lang po ang pangalan ninyo sa logbook. Kalmado at magalang ang tono ng boses ni Miguel. Walang malay na napatingin sa kanya si Elena. Sa sandaling yumuko si Miguel para magbigay galang sa nakikiramay at ngumiti, napahinto ang kamay ni Elena. Ang paraan ng bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi ay kaparehong-kapareho ng sa kanyang asawa. Ang kaliwang gilid ng labi na mas mataas ng kaunti kaysa sa kanan. Ganun din ngumiti ang asawa niyang si Jose. Huminga ng malalim si Elena. May kung anong mabilis na tumibok sa kanyang dibdib. Impossible. Paanong magiging ganito kakamukha? Ibinaba ni Elena ang kanyang tingin. Ngunit ang kanyang nga mata ay pilit na bumabalik kay Miguel. Pagsapit ng tanghalian, sabay-sabay na nagpapahinga ang mabuluntaryo. Napansin niya ang paraan ng pag-inom ni Miguel ng tubig. Isang lagok at saglit na hihinto. Dahan-dahang hihinga bago muling inom. Ganun din ang kanyang asawa. Bakit ganyan ka uminom ng tubig? Minsan nang naitanong ni Elena, ugali ko na to simula bata. Baka mabilawkan daw ako kapag mabilis. Iyon ang sagot ng kanyang asawa noon. Ipinikit ni Elena ang kanyang mata, nanlalamig ang dulo ng kanyang daliri. Okay lang po ba kayo? Nagalalang tanong ni Miguel. Tumango si Elena at pili ng ngumiti. Okay lang. Medyo napagod lang. Tumayo si Miguel at kumuha pa ng isang basong tubig. Inumin niyo po ito. Mas mabuti po sigurong magpahinga muna kayo. Habang inaabot ang tubig, napatingin si Elena sa kamay ni Miguel. Mahahaba at payat ang mga daliri nito. Katulad ng kamay ng kanyang asawa. Maging ang hintuturo na bahagyang mas mahaba kaysa sa ibang daliri ay makapareho. Naramdaman ni Elena ang panginginit ng kanyang nga mata. Salamat. Halos pabulong niyang sabi. Bumalik si Miguel sa kanyang upuan. Hawa ang basong ng tubig. Pinanot ni Elena ang likod nito. Maging ang paglakad ay katulad ng sa kanyang asawa. Ang kaliwang paa na bahagyang nauna sa kanan. Ganon din ang kanyang asawa. Ininom ni Elena ang tubig habang pinipigilan ang luha. Hindi ito nakataon lang. Imposibleng maging ganito kakamukha. Pagsapit ng hapon, hindi sinasadyang nakita ni Elena si Miguel na may kausap sa telepono sa pasilyo. Opo, na-check ko na po ang sahod. Salamat po. Ibinaba ni Miguel ang telepono at napabuntong hininga. Nakita niyang bahagyang bumagsak ang kanyang nga balikat. Nakaramdam ng kirot si Elena sa kanyang dibdib. Siguro yun nahihirapan siya mag-isang namumuhay. Pagsapit ng gabi, dahan-dahang lumapit si Elena kay Miguel. Nahuhugas ng pinggan si Miguel sa kusina. Miguel, maingat na tawag ni Elena. Lumingon si Miguel. Opo, bakit po? Nakalinlangan sandali si Elena bago nagtanong. Nung nakaraan, ipinakita mo sa akin ang panyo mo, di ba? Bahagyang sumeryoso ang ekspresyon ni Miguel. Opo, bakit po? Huminga ng malalim si Elena at nagsalita. Pwede ko bang makita ulit? Hindi ko kasi gaanong nakita nun. Pinunasan ni Miguel ang kanyang makamay at akmang kukunin ito sa bulsa, ngunit natigilan siya. Mahalaga po kasi ito sa akin simula pagkabata. Bumaba ang tono ng boses ni Miguel. Kahit hindi ko po kilala, baka po pamilya ko sila. Ito na lang po ang natitira. Naramdaman ni Elena ang namumuong luha, ngunit wala siyang masabi. Pasensya na, hindi ko na sana tinanong. Tumalikod si Elena. Nakalinlangan sandali si Miguel bago kinuha ang panyo. Okay lang po. Ipapakita ko po. Sa totoo lang po, umaasa akong may makakakilala nito. Ibinuka ang panyo. Malinaw na nakikita ang burda. Dahan-dahang, hinaplos ng daliri ni Elena ang burda. Nanginginig ang dulo ng kanyang daliri. Ito nga ang burdang ginawa ko. Sigurado ako. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng maletrang ito? Nanginginig na tanong ni Elena.
Umiling si Miguel. Hindi po, wala rin daw pong nakakaalam sa ampunan. Inisip ko na lang po na baka pangalan ito ng pamilya ko. May bahit ng pangungulila sa boses ni Miguel. Gabi-gabi, tinitignan ko po ang panyong ito at iniisip, minahal kaya ako ng taong nag-iwan nito? Napakagatlabi ng mahigpit si Elena, tila tutulo na ang kanyang luha. Siguradong minahal ka niya, sigurado, hirap na sabi ni Elena. Dahan-dahang tiniklop ni Miguel ang panyo at bahagyang ngumiti. Gusto ko pong maniwala diyan. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang panyo. Yumuko siya para hindi makita ang kanyang luhang malapit ng tumulo. Salamat sa pagpapakita. Muling ibinalik ni Miguel ang panyo sa kanyang bulsa at mahinang nagsalita. Kilala niyo po ba ang panyong ito? Bahagyang nanigas ang balikat ni Elena. Hindi. Napansin ko lang na luma na kasi. Tumango si Miguel at muling nahugas ng pinggan. Umalis si Elena at lumabas sa pasilyo. Tila sasabok ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok. Sa sandaling iyon, narinig niya ang pag-usap ng isa pang voluntaryo at ni Miguel. Miguel, saang bahay ampunan ka galing? Sa tahanan ng Pag-asa po sa May Makati. Doon po ako hanggang mag-20 taon. Siguro'y naging mahirap, lumaking mag-isa. Sanay na po, mababait naman po ang mga namamahala doon. Napahinto si Elena. Makati, tahanan ng Pag-asa. Napasandal siya sa pader at ipinikit ang mga mata. 20 taon na nakalipas, sa Makati nakatira ang kanyang biyenan. Lahat ay tumuturo sa isang direksyon. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig habang umiyak. Posible kayang siya nga ang anak namin? Ang kasiguraduhan ay lalong lumalaki. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Paano kung hindi? Paano kung totungang namatay ang anak namin? Napasandal si Elena sa pader. Hindi tumitigil ang kanyang luha. Noong gabing iyon, sa Buspawi, nakatingin si Elena sa labas ng bintana. Ang mukha ni Miguel ang makilos niya at ang panyo lahat ay konektado sa kanyang asawa. Kailangan kong pumunta sa bahay ampunan. Kailangan kong makasiguro. Pinigilan ni Elena ang kanyang dibdib. Natatakot man siya sa katotohanan, hindi na niya ito maaring iwasan pa. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang pinto. Mula sa isang kahon, kinuha ni Elena ang litrato ng kanyang asawa at ang kanilang marriage certificate. Bukas pupunta ako sa bahay ampunan. Niyakap ni Elena ang litrato sa kanyang dibdib. Tumulo ang kanyang luha. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Elena hanggang madaling araw. Kinabukasan, hinanap ni Elena ang bahay ampunan. Nang makarating siya sa harap ng lumang gusali, nanginig ang kanyang binti. Natatakot siyang itulak ang pinto at pumasok. Huminga ng malalim si Elena at naglakad papasok. Sa reception, isang matandang babae ang nakaupo. Ano po ang may tutulong ko? Mahinang tanong babae. Nanginginig ang boses ni Elena nang magsalita. Gusto ko po sanang malaman ang tungkol sa isang batang iniwan dito, 20 taon na po ang nakalipas. Tinitigan siya sandali ng babae bago tumango. Alam niyo po ba ang pangalan o petsa? Napakagatlabi si Elena. Pebrero po NG 2005. Isang lalaking sanggol po na iniwan noon. Nagsimulang maghalungkat ng mga lumang dokumento ang babae. Umupo si Elena sa isang silya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nanlalamig ang dulo ng kanyang magadaliri. Makalipas ang mahabang sandali, may inilabas na isang record ang babae, Pebrero 12, 2005. May isang lalaking bagong silang na iniwan dito. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Elena. May malalaman pa po ba ako tungkol sa kanya? Dahan-dahang binasa ng babae ang record. Dinala rito bilang bagong silang. Hindi nakilala ang nakiwan. May kasamang panyo na tila personal na gamit. Tila huminto ang pahinga ni Elena. Panyo po, nanginginig ang kanyang boses. Tumango ang babae at hinalungkat ang likod ng folder. May litrato pa pong natira rito. Inilabas ng babae ang isang lumang Polaroid at ipinakita sa kanya.
Inabot ni Elena ang litrato. Sa litrato, nakuhanan ang isang panyong nakalatag sa tabingang isang maliit na sanggol. Sa puting tela, malinaw ang burda. Nanginginig ang dulo nga daliri ni Elena. Nagsimulang mamuo ang luha. Nasaan po siya ngayon? Hirap na tanong ni Elena. Muling tiningnan ng babay ang record. Nakarehistro po siya sa pangalang Miguel Castro at umalis na po siya sa ampunan noong magdalawampung taon siya. Umiiyak na yumuko si Elena, tila sasabog ang kanyang dibdib. Salamat po, halos pabulong niyang sabi at lumabas ng bahay ampunan. Paglabas, nanlambot ang kanyang nga binti. Napasandal si Elena sa pader ng gusali at humagulgol. Buhay ka pala, anak. Saya at lungkot ang sabay na bumuhos sa kanya. Matagal na nakatayo, si Elena Ron umiiyak. Noong gabing iyon, naktungo si Elena sa bahayng kanyang biyenan. 20 taon bago niya muling tinahak ang daang iyon. Nanginginig ang kamay niyang kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto. Sa harap niya ay ang kanyang biyenang si Teresita. Pinatanda na siyang 20 taon. Sino yan? Nanginginig ang boses ni Teresita. Ako po ito. Si Elena, mahinang sabi ni Elena. Namutla ang mukha ni Teresita. Bakit? Bakit ka na parito? Kinuha ni Elena mula sa kanyang bagang kopyan record mula sa bahay ampunan. Nakita niyo na po ito, di ba? Sa sandaling makita ni Teresita ang dokumento na paatras siya, bahagyang nanginginig ang kanyang manggakamay. Ano yan? Basak ang boses ni Teresita. Lumapit si Elena. Iniwan niyo po sa bahay ampunan ang anak namin. Di ba? Napakagatlabi ng mahigpit si Teresita. Ang kinuha ni Elena ang litrato na panyo. Itong panyo. Kay Jose ito, di ba? Sa sandaling makita ni Teresita ang litrato, namutla siya, nagsimulang manginig ang kanyang nga kamay. Nasa kanya pa rin ba yan? Halos pabulong na ang boses ni Teresita. Umiyak na nagtanong si Elena. Bakit po ninyo ginawa yon? Bakit po ninyo itinapon ang anak namin sa ampunan? Napatras si Teresita at napaupo sa sofa. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Wala akong nagawa. Lumuhod si Elena sa harap ni Teresita. Parang awa niyo na po, sabihin niyo po ang totoo. Bumigat ang hangin sa silid. Yumuko si Teresita at ipinikit ang nga mata. Nanginginig ang kanyang nga kamay at labi. Mahabang katahimikan ang namagitan. Naghihintay si Elena sa sagot habang pinipigil ang hininga. Ang lihim na nabaon sa loob na 20 taon ay malapit ng mabunyag. Dahan-dahang bumuka ang mga labi ni Teresita. Nung araw na namatay si Jose, naputol ang kanyang boses. Umiyak na tiningnan ni Elena ang kanyang biyenan. Ang katotohanan ay nasa harap na niya. Tahimik ang silit. Tanging ang tunog ng orasan ang bumabasag sa katahimikan. Nakayuko si Teresita, nakapikit ang mga mata. Nakaluhod si Elena, naghihintay. Makalipas ang mahabang sandali, dahan-dahang bumuka ang mga labi ni Teresita. Nung araw na nalaman kong namatay si Jose, nanginginig ang kanyang boses. Wala ako sa sarili ko. Pinigil ni Elena ang kanyang hininga at nakinig. Umiyak na nagpatuloy si Teresita. Tumawag sila mula sa ospital. Sabi nila, nanganak ka raw at nawalan ng malay. At namatay si Jose sa aksidente. Nanginginig ang balikat ni Teresita. Madali akong pumunta sa ospital. Kailangan kong makita ang huling sandali ni Jose. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Elena. Hindi itinaas ni Teresita ang kanyang ulo habang nagpapatuloy. Nasa nursery ang sanggol. Isang malusok na lalaki. Pero naputol ang boses ni Teresita. Pero hindi ko kayang tingnan ang batang iyon. Napakagatlabi si Elena. Tinakpan ni Teresita ang kanyang mukha habang humihikbi. Paano ko alagaan ang manugang at apo ko ngayong wala na ang anak ko? Lahat ng kamag-anak namin, sinisisika. Sabi nila, malas daw dahil pagkasilang sa bata. Namatay agad ang asawa mo. Gumuho ang puso ni Elena.
Humagulgol si Teresita. Natakot ako sa sasabihin na iba. Natakot ako sa kahihiyan pamilya. Unti-unting humina ang boses ni Teresita. Kaya palihim kong iniwan ang bata sa bahay ampunan. Napaupo si Elena sa sahig. Bumuhos ang kanyang luha. Paano po ninyo nagawa yon? Basak ang boses ni Elena. Yumuko si Teresita at umiyak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Napahawak si Elena sa sahig habang nanginginig. At bakit po kayo nagsinungaling sa akin na patay na ang bata? Tinakpan ni Teresita ang mukha at humagulgol. Natakot ako na baka hanapin mo ang bata kung sasabihin ko ang totoo. Kaya sinabi kong patay na siya. Napahawak si Elena sa dibdib habang bumubuhos ang luha. Ang 20 taon ng pagsisisi, pangungulila at kalungkutan ay sabay-sabay na sumabog. Ang anak ko, 20 taon siyang mag-isa. Walang nanay, walang tatay, walang pamilya. Puno ng iyak ang boses ni Elena. Bumaba si Teresita mula sa sofa at lumuhod sa harap ni Elena. Nanginginig ang kanyang makamay. Elena, patawarin mo ako. Sobra ang pagkakamali ko. Tumulo ang luha ni Teresita sa sahig. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo at tiningnan ang biyenan. Ang panyo po. Bakit po ninyo isinama ang panyo sa bata? Nanginginig ang boses ni Teresita nang sumagot. Laging dala-dala yon ni Jose. Dahil sa konsensya ko, naisip kong kailangan kong mag-iwan ng kahit ano para sa bata, kaya isinama ko ang panyo. Ipinikit ni Elena ang kanyang mata. Hindi tumitigil ang kanyang luha. Ang batang iyon, habang tinitignan ang panyong iyon sa loob ng 20 taon, hinahanap niya ang kanyang pamilya. Hindi na makapagsalita si Teresita. Yumuko na lamang siya at umiyak. Napuno na iyak ng 2 babae ang sala. Ang katotohanang nabaon sa loob ng 20 taon ay sa wakas ay nabunyag. Matapos ang matagal na pag-iyak, dahan-dahang tumayo si Elena. Nang hihina ang kanyang ngabinti, alis na po ako. Kinuha ni Elena ang kanyang bag. Itinaas ni Teresita ang kanyang ulo. Elena, pakisabi sa batang iyon na patawarin niya ako. Hindi sumagot si Elena. Binuksan na lamang niya ang pinto at lumabas. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanyang mukha. Dahan-dahang bumaba si Elena sa hagdan habang pinupunasan ang luha. May kung anong mainit na nag-alap sa kanyang dibdib. Ngayon, kailangan kong sabihin kay Miguel. Napahinto si Elena at tumingala sa langit. May iilang bituin na nakikita. Mahal ko, nahanap ko na ang anak natin. Ipinikit ni Elena ang kanyang mata. Muling tumulo ang kanyang luha. Noong gabing iyon, umuwi si Elena at humiga sa kama. Ngunit hindi siya makatulog. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Miguel. Paano ko sasabihin? Paano ko ipapaliwanag ang katotohanan? Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kumot. Natatakot man nanginginig. Hindi na niya ito maring ipagpaliban pa. Bukas, kailangan niyang sabihin kay Miguel ang totoo. Kinabukasan, nagtungo si Elena sa punerarya. Patuloy na nanginginig ang kanyang kamay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagpasok sa punerarya, nakita niya si Miguel. Ginagabayan niya ang nakikiramay. Tumayo si Elena sa pasilyo at pinanod si Miguel. Namuo ang luha sa kanyang mata. Nakita siya ni Miguel at lumapit. Magandang hapon po. Nakboluntaryo po kayo ulit. Yumiling si Elena. Miguel, pwede ba tayong mag-usap sandali? Nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan ni Miguel ang ekspresyon ni Elena at tumango. Opo, sige po. May problema po ba? Sa halip na sumagot, itinuro ni Elena ang direksyon palabas. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Narinig ni Miguel ang panginginig sa boses ni Elena at nabahala. Ngunit tumango siya. Naglakad silang dalawa patungo sa isang maliit na parke malapit sa punerarya. Habang tahimik na naglalakad, patuloy na nanginginig ang mga kamay ni Elena. Sinusulyapan siya ni Miguel.
Dumating sila sa isang bangko sa parke. Magkatabi silang umupo. Tahimik na umihip ang hangin. Matagal na tahimik na nakaupo si Elena. Paulit-ulit niyang binubuka ang bibig ngunit isinasara rin. Maingat na tiningnan ni Miguel si Elena. Ano po yon? Ipinikit ni Elena ang kanyang nga mata. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Miguel, may sasabihin ako sa iyo, isang napakahalagang bagay. Tumango si Miguel na may kaba sa mukha. Kinuha ni Elena mula sa kanyang bag ang record mula sa bahay ampunan. Pwede mo bang tingnan ito? Kinuha ni Miguel ang dokumento at dahan-dahang binasa. Unti-unting nanlaki ang kanyang mata. Ito po ba ang record ko? Nanginginig ang boses ni Miguel. Tumango si Elena. Isang batang iniwan sa tahanan ng Pag-asa noong Pebrero 12, 2005. Ibinaba ni Miguel ang dokumento at tiningnan si Elena. Nanginginig ang kanyang tingin. Bakit po ninyo ito ipinapakita sa akin? Napakagatlabi si Elena. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. 20 taon na ang nakalipas. Nanganak ako. Tila huminto sa paghinga si Miguel habang nakatingin kay Elena. Nanginginig ang boses ni Elena habang nagpapatuloy. Noong araw na isinilang ko ang anak ko, naaksidente at namatay ang asawa ko. Sumeryoso ang mukha ni Miguel. Umiyak na nagpatuloy si Elena. Dahil sa sobrang gulat, nawalan akong malay at pagising ko, wala na ang anak ko. Tahimik na nakatingin si Miguel kay Elena. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. Sinabi ngang biyenan ko na mahina raw ang bata kaya namatay. Sa loob ng 20 taon, iyon ang pinaniwalaan ko. Basak sa iyak ang boses ni Elena. Mahigpit na isinara ni Miguel ang kanyang bibig. Pinunasan ni Elena ang kanyang luha at tiningnan si Miguel, pero nakita-kita. Ikaw na kamukhang-kamukha ng asawa ko. Nanigas ang balikat ni Miguel. Itinuro ni Elena ang bulsa ni Miguel. At nakita ko ang panyong iyan. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang panyo mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay. Ano po ang ibig sabihin nito? Bumaba ang tono ni boses ni Miguel. Tiningnan ni Elena ang panyo habang umiyak. Iyan ang panyong laging daladala ng asawa ko. Ibinuka ni Miguel ang panyo at tiningnan ang maletra. Nanginginig ang kanyang makamay. Ano po ang jeha? Nanginginig ang boses ni Elena nang sumagot. Jose Hernandez, pangalan ng asawa ko. Ibinaba ni Miguel ang panyo, huminga siya ng malalim. Kung ganun, ito, tumango si Elena. Kahapon, pinuntahan ko ang biyenan ko. Inamin niya ang lahat. Tahimik na nakatingin si Miguel kay Elena. Umiyak na nagsalita si Elena. Ang biyenan ko ang nag-iwan sayo sa bahay ampunan. Nang mamatay ang asawa ko dahil sa kahihiyan sa pamilya, inisip niyang hindi ka niya kayang protektahan. Namutla ang mukha ni Miguel. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kung ganon, ako. Naputol ang boses ni Miguel. Akmang hahawakan sana ni Elena ang kamay ni Miguel ngunit nakalinlangan siya. Nangingini na lamang siyang nagsalita. Miguel, ikaw ang anak ko. Katahimikan ang namayani. Tanging ang ihip ng hangin ang dumadaan sa pagitan nilang dalawa. Yumuko si Miguel at mahigpit na hinawakan ang panyo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Buong buhay ko, tinitignan ko ang panyong ito at naniniwalang may isang taong nagmahal sa akin. Punong iyak ang boses ni Miguel. Prototo pala yon, humagulgol si Elena at tumango. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Dahil hindi kita nahanap, dahil hinayaan kitang mag-isa sa loob ng 20 taon. Tinakpan ni Miguel ang kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita dahil sa bara sa lalamunan. Tahimik ding umiyak si Elena. Matagal silang nakaupo roon. Pagsapit ng dapit hapon, humaba na ang maanino sa parke. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang mukha. Pula ang gilit ng kanyang mata. Ano po ang dapat kong gawin? Nanginginig ang boses ni Miguel. Umiling si Elena. Wala kang kailangang gawin.
Manatili ka lang diyan. Sapat na yon. Tiningnan ni Miguel si Elena, muling tumulo ang kanyang luha. Buong buhay ko, iniisip ko kung sino ang pamilya ko, kung bakit nila ako iniwan, kung may mali ba sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ni Miguel. Hindi mo kasalanan. Kasalanan naming nga matatanda. Yumuko si Miguel at umiyak. Sabay silang umiyak. Magkahawak kamay silang umiyak ng matagal. Lubok na ang araw. Isa-isang naksindi ang mga ilaw sa kalye. Dahan-dahang nagsalita si Miguel. Paano ko po kayo tatawagin ngayon? Pinunasan ni Elena ang kanyang luha at maingat na nagsalita. Kahit anong gusto mong itawag, dahan-dahan mo lang isipin. Matagal na nagalinlangan si Miguel bago nanginginig na nagsalita. Iinay. Sa sandaling marinig iyon ni Elena, bumuhos ang kanyang luha. Salamat, maraming salamat. Umiyak ding tumango si Miguel. Muli silang nahawak kamay ng mahigpit. Ang 20 taon na nawala ay unti-unti dahan-dahang napupunan. Lumipas ang 1 linggo. Nag-empake si Miguel sa kanyang boarding house. Hindi marami ang kanyang gamit. Ilang pirasong damit, ilang libro at ang panyo. Naghihintay si Elena sa labas ng pinto. Nakuha mo na lahat. Maingat na tanong ni Elena. Tumango si Miguel at binitbit ang bag. Opo, ito na po lahat. Habang tinitignan ang bag ni Miguel, nakaramdam ng kirot si Elena. Sa loob ng 20 taon, ganito lang karami ang pag-ari niya. Magkatabing lumabas sila sa boarding house. Habang bumababa sa hagdan, wala silang imikan, ngunit hindi ito nakakailang. Maliit na apartment na may 2 kwarto ang bahay ni Elena. Pagbukas ni Miguel ng pinto, lumingalinga siya. Maliit ngunit mainit ang pakiramdam. Sa sala, may maliit na sofa at mesa. Dahan-dahang pumapasok ang sikat ng araw mula sa bintana. Ito po ba ang bahay natin? Maingat na tanong ni Miguel. Tumango si Elena at ngumiti. Dahan-dahang pumasok si Miguel. Maingat ang bawat hakbang. Dinala ni Elena si Miguel sa isang maliit na kwarto. Ito ang kwarto mo. Pagbukas ng pinto, isang malinis na kwarto ang bumungat. May maliit na kama, mesa at aparador. Sa ibabaw ng mesa, may isang maliit na ilaw. Tumadyo si Miguel sa loob. Kwarto at dahan-dahang tiningnan ang palihid. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang madaliri. Kwarto ko po, nanginginig ang boses ni Miguel. Tumango si Elena habang namumula ang mga mata. O, kwarto mo. Maingat na umupo si Miguel sa dulo ng kama. Hinawakan niya ang kumot. Malambot. Kailanman po ay hindi ako nagkaroon ng sarili kong kwarto. Humina ang boses ni Miguel. Umupo si Elena sa tabi ni Miguel. Ngayon, meron na. At dito ka natitira. Yumuko si Miguel at pinigilan ang luha. Bahagyang nanginig ang kanyang balikat. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang likod ni Miguel. Matagal silang nakaupo roon. Pagsapit ng gabi, magkasamang nahanda ng hapunan si Elena at Miguel. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Elena. Nag-isip sandali si Miguel bago bahagyang ngumiti. Kahit ano po, basta't magkasama tayong kakain, naramdaman ni Elena ang panging-init ng kanyang mata. Kung ganon, magluluto ako ng adobo. Paborito, iyon en tatay mo. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tiningnan si Elena. Tatay ko po, tumango si Elena. Mamaya, ipapakita ko sa iyo ang litrato niya at marami akong ikukwento tungkol sa kanya. Naramdaman ni Miguel ang namumong luha, ngunit hindi na ito dahil sa lungkot. Makatabi silang kumilos sa maliit na kusina. Si Miguel ang nahukas na hulay at si Elena ang nakhluto. Hindi sila gaanong nag-usap, ngunit ramdam nila ang init ng presensya ng isa't isa. Inihain ang kanin at ulam sa mesa. Magkaharap silang umupo. Pinuno ni Elena ng kanin ang plato ni Miguel. Kumain ka ng marami. Kinuha ni Miguel ang plato at matagal na tinitigan. Namula ang gilid ng kanyang mamata. Inay, mahinang tawak ni Miguel.
Sa isang salitang iyon, tila tutulo na ang luha ni Elena. Anak, hirap niyang sagot. Salamat po, nanginginig ang boses ni Miguel. Pinigilan ni Elena ang luha at tumango. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagbabalik. Pinunasan nila ang kanilang luha at nagsimulang kumain. Mainit. Pagkatapos kumain, kinuha ni Elena ang isang maliit na picture frame mula sa isang kahon. Miguel, tawag ni Elena. Itinas ni Miguel ang kanyang ulo. Ilagay natin ito rito. Ipinakita ni Elena ang frame at kinuha naman ni Miguel ang panyo. Maingat nilang inilagay ang panyo sa loob ng frame. Malinaw na nakikita ang burda. Pangalan po ni tatay, di ba? Mahinang tanong ni Miguel. Tumango si Elena habang umiyak. O, Jose Hernandez, siguradong mahal na mahal ka niya. Hinawakan ni Miguel ang panyo at umiyak. Tatay, miss na po kita. Niyakap ni Elena si Miguel. Miss ko na rin siya. Pero ngayong nahanap na kita, kahit paano'y nabawasan ang lungkot ko, matagal silang makayakap, umiyak. Isinabit ni Elena ang frame sa pader ng sala, magkatabi silang nakatayo, pinagmamasdan ang panyo. Ito pala ang nag-ugnay sa atin, mahinang sabi ni Miguel. Tumango si Elena at marahang tinapik ang balikat ni Miguel. Ito ang simula ng ating pamilya. Lumipas ang ilang araw, tumunok ang doorbell ng bahay ni Elena. Pagbukas niya, nakatayo roon ang kanyang biyenang si Teresita. May dala itong isang basket ng prutas. Pwede ba akong pumasok? Nanginginig ang boses ni Teresita. Nakalinlangan sandali si Elena bago tumango. Tuloy po kayo. Dahan-dahang pumasok si Teresita. Sa sofa sa sala, nakaupo si Miguel. Nagtama ang kanilang ngatingin. Napahinto si Teresita. Nanginginig ang kanyang ngalabi. Miguel, nanginginig na tawag ni Teresita. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Seryoso ang kanyang mukha. Lumuhod si Teresita at yumuko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sobrang laking ang kasalanan ng lola mo. Basag sa iyak ang boses ni Teresita. Tahimik na pinanut ni Miguel ang kanyang lola. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Tahimik na pinagmamasdan ni Elena ang dalawa. Makalipas ang mahabang sandali, dahan-dahang naksalita si Miguel. Tumayo na po kayo. Hindi malamig ang boses ni Miguel. Kalmado. Itinaas ni Teresita ang kanyang ulo. Pula ang gilid ng kanyang mata. Matagal na nagalinlangan si Miguel bago nagsalita. Hindi pa po maayos ang lahat sa isip ko, pero masaya na po ako na nalaman ko na ang totoo. Umiyak na yumuko si Teresita. Salamat, maraming salamat. Marahang tinapik ni Elena ang balikat ni Teresita. Maupo po muna tayo. Maksa po tayo habang nag-usap. Umupo silang tatlo sa mesa. Nakhanda si Elena ng mainit na tsaa. Nanginginig ang kamay ni Teresita habang hawak ang tasa. Miguel, ang tatay mo ay isang napakabuting tao. Lumambot ang boses ni Teresita. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Ano po siyang klase ng tao? Pinunasan ni Teresita ang kanyang luha. Lagi siyang nakangiti. Tulad mo, at tulad mo, laging iniisip ang kapakanan ng iba. Umiyak na yumuko si Miguel. Matagal silang nag-usap. Hindi marami ang kanilang sinabi, ngunit unti-unting lumalapit ang kanilang puso. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Elena at Miguel sa isang photo studio. Magpakuha tayo ng litrato, alok ni Elena. Nagalinlangan sandali si Miguel bago tumango. Opo, ang una nating family picture. Sa mga salitang iyon ni Miguel, namuo ang luha sa mga mata ni Elena. Sa ilalim ng ilaw ng studio, magkatabi silang tumayo. Sabi ng photographer, smile, nakatinginan si Elena at Miguel at maingat na ngumiti. Medyo awkward, ngunit mainit. Kumislap ang flash. Makalipas ang isang linggo, nakuha nila ang litrato. Habang tinitingnan ito ni Elena, naramdaman niyang nababasa ang kanyang mamata. Sa litrato, mukha silang masaya. Isabit po natin sa sala. Tanong ni Miguel.
Tumango si Elena at inilagay ang litrato sa isang frame. Sa tabi ng frame ng panyo, isinabit nila ang family picture. Makatabi silang nakatayo, pinaumamasdan ang litrato. Inay, tawag ni Miguel. Lumingon si Elena. Salamat po dahil hindi kayo sumuko sa paghahanap sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ni Miguel. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagbabalik mo. Niyakap ni Miguel si Elena. Mahigpit ding yumakap si Elena. Matagal silang nakatayo roon. Nung gabing iyon, makasamang nakahanda ng hapunan si Elena at Miguel. Si Miguel ang nahiwa ng gulay at si Elena ang nagluto. Sa maliit na kusina, magkatabi silang kumilos. Nakangiting nagsalita si Miguel. Ganito pala ang pamilya. Namuo ang luha sa mga mata ni Elena, ngunit ngumiti siya. Ganito ang pamilya. Habang kumakain sa mesa, nagtanong si Elena, masaya ka ba? Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at dahan-dahang tumango. Opo, sobrang saya ko po, inay. Ngumiti si Elena at hinawakan ang kamay ni Miguel. Sa labas ng bintana, kulay kahel na ang langit. Ang 20 taon na nawala ay dahan-dahang napupunan. Sa buhay na dating kulay abo, muling sumilay ang init.